Ladies and gentlemen, Tumagundong ang sigawan sa Ormoc City Superdome sa Leyte nitong Lunes sa ginanap kasing opening ceremony ng 2026 NSPC o ang National Schools Press Conference. Ang mga campus journalist hindi napigilang mapasigaw at kiligin nang salubungin ang keynote speaker sa taong ito. Walang iba kundi ang award-winning Kapuso broadcaster at documentarist, si Atom Araulio. Mga campus journalists at mga NSPC finalists, mag-ingay! Ang journalism ay hindi lamang isang skill o kasanayan, hindi lamang ito isang trabaho, isa itong serbisyo, isa itong paninindigan. NSPC 2026, maraming salamat at mabuhay ang campus journalism. Pero nang kumalat ang videong ito, marami ang nalito. Ang naispatan kasi sa Ormoc, dalawang Atom Araulio. Atom Bisaya version? Parang mas Atom pa yung ka-look-alike ni Atom. What's your name? Adrian. Adrian Atom. Akala ko itong molecule. Sino ba talaga sa inyo ang totoong Atom? Ang ka-look-alike ni Atom Araulio natunto ng aming team sa Ormoc City Hall. Hindi siya gumagawa ng documentary, pero may dala siyang mga document. Nagtatrabaho kasi siya bilang Administrative Aid 1. Siya si Adrian Justo. Ang Atom Araulio raw ng Barangay Marhen, Ormoc City. Kayang-kaya ni Adrian makipagsabayan kay Sir Atom sa kapugian. Lamang lang talaga na isang paligo si Sir Atom eh. Eh yung boses kaya? Narito na mga nagbabagang mga dokumento. Practice makes perfect. Adrian! Yan na ba yung mga DTR natin? Si Adrian, matagal na raw fan ni Atom. Idol ko si Sir Atom talaga po kasi matalino yun na reporter, ma'am. Kahit ano mangyari, talagang buhay po siya mag-report eh. Sabi ng mga classmate ko dati, yun daw, yung kahawi ko, yung mata, at saka yung smile ko po. Pero kung meron man daw silang pinagkaiba ng kanyang idol, si Adrian, isa ng family man. Meron na siyang mga anak sa partner niyang si Rosebel. Nabighani ako sa kanya, yung pagngiti niya. Nito ko lang nasabi at napansin na magkamukha pala sila ni Atom. Inulit-ulit ko nga tingnan, tapos pinakita ko sa mga kasama ko. Hindi po ako nakapaniwala, ma'am. Kung nakita ko si Sir Atom, Yun nga lang, inunahan si Adrian ng kaba. Sir, pwede pa picture po. Bigla akong tumakbo sa labas ng pisina po. Kasi talagang hiya-hiya na po talaga ako eh. Natuwa ako kasi ay pwede pala maging artista tong partner ko, si Atom Araulio. Adrian Atom. Akala ko itong molecule. Kasi si Atom kasi maputi, siya itim. Ang pinanghihinayangan lang ngayon ni Adrian, hindi na niya nakausap si Atom. Yun lang yung talaga yung hinihiling ko po. Yung magkausap kami, bigyan lang po niya ako ng kahit kunting tips po, yung sa mga ginagawa niya po. Kaya kami na ang gumawa ng paraan. Adrian, very nice to meet you. Alam ko mahiya. Si Adrian, pinadalhan ng video message ni Atom Araulio. Mismo! Nung nakita ko yung video, mas nakita ko yung resemblance. Magkamukha nga, lalo na yung mata, no? At saka syempre yung bigote. Medyo magkaiba yung mundo natin. Kung tips sa pagiging journalist, sabi mo lang yung totoo. Yun ang importante. Nako, huwag mo agawin trabaho ko, ah. Very happy to meet you. Hopefully, pagbalik ko ng Ormoc, mas makapag-usap tayo ng matagal. Maraming salamat po. Kahit ganito lang yung buhay ko po, talagang pinapansin po talaga niyo ako po. Sarap sumigaw po na parang Adrian Atom. Akala ko itong molecule.
Susunod, ang mga ipinaradang imahe ng mahal na Birheng Maria, bigla-bigla na lang daw kumukurap. Ang kanya raw kasing maliit na mukha, mapupungay na mga mata at mahinhing ngiti, kuhang-kuha ang kadalisayan ng Birheng Maria. Siya ang 18 anyos na si Ayen. Pinortray ko po si Mama Mary with all my heart po. Kung ang mga estudyanteng kalahok sa NSPC ay ganun na lang ang dasal na manalo sila sa paligsahan, ang mga tiga Candelaria, Quezon Province naman, muntik nang mapaaba Ginoong Maria sa mga natunghayan nila sa prosisyong ito. Ang mga ipinaradang imahen kasi ng mahal na Birheng Maria, bigla-bigla na lang daw kumukurap, pero hindi raw ito aparisyon, kundi isang kompetisyon. Ang mga parang imahen kasi na nakasampa sa mga karosa, mga dalagang kamukha raw ng Birheng Maria at binihisan din gaya niya. Ito ang Mama Mary Portrayal Competition, bahagi ng selebrasyon ng taunang Candle Festival ng Candelaria. Ang pinakang meaning o layunin ng portrayal ng Mahal na Birhen does not just lie on the physical features of the woman portraying the Blessed Mother, but it lies deeply on how the one portraying Mama Mary imitates her virtues or her obedience to God the Father and her love for her Son, Jesus Christ. At ang bukod na pinagpala sa lahat, ang hinirang na pinaka-look-alike daw ni Mama Mary, ang dalagang ito. Ang kanya raw kasing maliit na mukha, mapupungay na mga mata at mahinhing ngiti, kuhang-kuha ang kadalisayan ng Birheng Maria. Siya ang 18 anyos na si Ayen. Pinortray ko po si Mama Mary, hindi para lang mag-viral. Pinortray ko po si Mama Mary with all my heart po. Paglilinaw ni Ayen, wala raw siyang lahing banyaga. Sadyang malakas lang daw kay Lord ang kanyang Mami Edeline. Nakita namin yung mga naglalabanan ng Mama Mary. Portrayal nga po na ganan. Sabi ko po sa asawa ko, sana balang araw may anak tayo na mapasali dyan. Pero pag-aamin ni Ayen, ang kanyang pananampalataya, minsan na ring sinubok. Ito'y nung na-stroke ang kanyang ama, taong 2016. Masasabi ko pong papa's girl po ako. Kaya po nung nagkaganon si daddy, sobrang mahirap po sa akin. Ang hirap po kasi madami po sila. Hindi ko po alam kung saan kami mag-uumpisa. Ayan na. Anong time po na yon, mas lalo po akong nagkaroon ng matibay na faith kay Mama Mary and kay Lord. Dahil batid ni Ayen ang hirap ng kanyang Mami Edeline na mag-isa na lang ngayong nagtataguyod sa kanilang magkakapatid, naghanap siya ng paraan para makatulong sa kanyang ina. Hanggang naisipan niyang sumabak sa mga beauty pageant. May nakukuha kong cash prize pag nananalo. Binigay ko po sa parents ko. Sabi ko, ang lakas ng dating ng batang to. Sobrang liit niya, pero lagi siyang nananalo. Siguro din, andun yung dedication din niya talaga pag lumalaban siya ng pageant. At hindi lang siya sa pageant nangabog. Sa kanyang senior high school graduation kamakailan, humakot din siya ng awards. At ang achievement niyang ito, alay niya sa kanyang ama. Hindi naman po ako ganun ka-perfect na tao. Sa pag-portray ko kay Mama Mary, tinitake ko na lang po siya as para po mas maging mabuting isang tao. Siguro nga, nakakatuwang meron kang kamukha. Lalo na kung hinahangaan, iniidolo, o sumasalamin sa isang huwaran ng kabutihan at pananampalataya.
Pero sa dulo, hindi sa pagkakahawig na susukat ang halaga ng tao, kundi sa sarili niyang kwento at sa kabutihang kaya niyang isabuhay para sa iba. Adrian, tama ka kasi kung molecule.